Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi, araw, hapon, kung anumang oras nyo po ito napapanood. Ako po si Kaburnok ng Factbusters PH and welcome po dito sa Punto por Punto. Isa na namang bagong topiko ang aking tatalakayin para sa inyo dito po sa Punto por Punto. Pero bago mo na yan mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayong isubscribe ang aming YouTube channel, Factbusters PH. Ayan po, Factbusters PH sa YouTube. Maraming salamat at aasahan ko po yan galing sa inyo, ano? Kaya sisimulan na po natin ang ating video, mga kapatid. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin po natin ang Kolosas 3:9. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Klaro-klaro po mga kababayan, huwag na po sana tayong gumawa ng kasinungalingan. Kagaya ng ibang tao, gumagawa talaga ng paraan para sabihin hindi daw pwedeng ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung tinutukoy natin, yung Pasko, mga kapatid. Babasahin muna natin itong diksyonaryo mula po sa UP Diksyonaryong Filipino ni Virgilio Almario. Babasahin po natin, page 662. Ganito po ang mababasa. Pasko, isang pangalan, araw ng kapanganakan ni Hesukristo, ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing December 25. Christmas, Paskwa, Pandiwa, Mamasko, Pamaskuhan, Ipamasko. Paskwa, isang pangalan din, Pasko. Ayon po sa ating nabasa, yung salitang Pasko ay pwedeng Paskwa at sa English yan po ay Christmas, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung Pasko o Paskwa o Christmas, tumutukoy po yon sa selebrasyon sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo tuwing December 25, mga kababayan. Alam naman po natin, hindi po nagdiriwang ng Pasko ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero wala bang isinasagawang Pasko ang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ito, panoorin muna natin ang video ni na Michael Sandoval at Bobby Fernandez, yung sagot nila sa aking tanong. Ito, pakinggan ninyo, mga kapatid. Puntahan na natin ito, kapatid na Bobby. Marahil itinatanong nila sa atin, wala pala kayong tinatawag na o wala pala kayong isinasagawang Pasko ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Reaksyon natin doon. Para po sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, ang Panginoong Hesukristo po ang kordero ng ating Paskwa. Ganito po ang ating mababasa dito po sa unang Korinto 5:7. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis, sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Paliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Ang Panginoong Hesukristo ang korderong pangpaskwa ng mga tunay na Kristiyano. Okay. Sige.
Ayon po sa mga ministro ni Manalo, mga kababayan, si Kristo daw ang korderong pampaskwa. At yung kanilang ginawa, nagbasa pa sila ng isang talata sa Biblia. Unang Korinto 5:7. Kasi sabi dito, ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya mula dito, mga kababayan, sinabi nila na si Kristo daw ang korderong pampaskwa. Yan daw ang kanilang Pasko. Grabe naman yung sinasabi nila. Kung sa English, halimbawa itong sa New International Version, yung korderong pampaskwa ay sinalin na Passover Lamb. Yan po ang ating Panginoong Kristo. Alam niyo, sang-ayon naman tayong mga Katoliko na si Kristo po ang korderong pampaskwa o Passover Lamb. Katunayan, meron nga tayong aral sa Catechism of the Catholic Church, yung sinasabi dito na yung nasulat sa CCC 608, mga kapatid, sinasabi dito na si Kristo po yung Paschal Lamb. Siya po yung simbolo ng Israel's redemption at the first Passover, mga kapatid. So ibig sabihin, lumalabas si Kristo, Passover Lamb nga. Pero ano nga ba talaga ang tanong na dapat sagutin ng mga ministro ni Manalo? Ano nga yun? Natin ulit yung dapat na saguting tanong. Sige nga. Puntahan na natin ito, kapatid na Babit. Marahil itinatanong nila sa atin, wala pala kayong tinatawag na o wala pala kayong isinasagawang Pasko na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Wala pala kayong tinatawag na o wala pala kayong isinasagawang Pasko na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Wala pala kayong tinatawag na o wala pala kayong isinasagawang Pasko na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Reaksyon natin doon. Para po sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, ang Panginoong Kristo po ang kordero ng ating Paskwa. Ang Panginoong Kristo po ang kordero ng ating Paskwa. Ang Panginoong Kristo po ang kordero ng ating Paskwa. Di ba? Kung napansin niyo po yung tanong, wala bang isinasagawang Pasko ang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo? Tapos yung sagot ni Bobby Fernandez, si Kristo daw ang korderong pampaskwa gamit yung unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Tingnan ninyo I-translate nga natin sa English itong sinasabi nila. Ganito yung lumalabas, mga kapatid, Do Iglesia ni Cristo Manalo members celebrate Christmas? Yung sagot Jesus is the Passover Lamb. Grabe ang layo ng sagot. Nakita ninyo, mga kababayan, ang layo po ng sagot ni Bobby Fernandez sa tanong, mga kapatid. Grabe talaga. Kaya halatang may pandaraya na naman dito Alam niyo kung ano yung pandarayang ito? Ito po yung paggamit nila ng fallacy of equivocation. Ano po ba itong fallacy of equivocation? Ayon po sa isang article sa internet, babasahin ko na lang po. Ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino o parirala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos ay isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. Parang ganito, yung fallacy of equivocation. Sabi dito, all trees have barks. Tapos, every dog barks. Therefore, every dog is a tree. Parang labo ata. All trees have barks. Ano ba yung bark dito sa unang sentence? Lahat ng mga puno may tangkay. Yan po yung bark. Pero yung mga aso, they bark. Ibig sabihin, tumatahol. Ibig bang sabihin yung tangkay ay tahol na rin? Nako, mali po, mga kababayan. Isa yung salita, barks. Pero, hindi ibig sabihin na kapag all trees have barks at every dog barks, automatic every dog is a tree. Mali po yun kasi nga, magkaibang bark yung ibig sabihin sa dalawang statement na yun. Ganun po yung equivocation fallacy, mga kapatid. Parang ganito na rin yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito yung salitang Pasko, diba sa English ay Christmas, yan yung gusto natin talagang tanungin. Nagse-celebrate pa kayo ng Christmas, Pasko. Yung isa sagot, Pasko, Paskwa, pero Passover. Nako Palpak! Yung
Christmas at Passover, magkaiba po yung dalawang yun. Nako Katunayan nga sa Tagalog Contemporary Bible, yung salitang korderong pampasko ay sinalin na pista ng paglampas ng anghel. Tingnan ninyo mga kapatid, malabo talaga. Hindi po yan Pasko. O Christmas ba ito? O hindi naman yan yung pista ng paglampas ng anghel, hindi po Christmas yan. Naku kaya pulilyaso na naman ang kanilang mga sinasabing ito. Kaya sa sinasabing ito, naku, grabe na naman ito. Naku, halatang palpak itong dalawang ito. Kaya, busted yan, mali yan. Naku, pambira, palpak talaga. Ngayon, mula sa sinasabi nila na si Kristo ang korderong Pasko, paano nga ba nagdiriwang ng Pasko o Christmas ang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo? O ito, panoorin ninyo mga kapatid. At paano dapat ipagdiwang ang ating Panginoon Kristo na ayon sa Biblia, siya ang kordero ng Pasko ng mga tunay na Kristiyano, kapatid na Bobby. Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa unang Korinto 5:8. Kaya't ipagdiwang natin ang Pasko, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Kaya ang paraan po ng pagdiriwang ng Pasko ng mga tunay na Kristiyano ay ang pamumuhay ng tapat at malinis. At ito po isinasagawa hindi lang po Disyembre 25, kundi araw-araw, kapatid na Michael. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tinuturuan at sinisikap naman po ng mga kaanib sa iglesyang ito ang mamuhay sa katwiran at kabanalan araw-araw bilang pagdiriwang at paggunita sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, grabe naman talaga, Ayon sa kanila, ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Kristiyano ay ang pamumuhay ng tapat at malinis. Nako, grabe naman yan mga kababayan. Babalikan natin yung tanong kasi ni Michael Sandoval, paano ba dapat ipagdiwang si Kristo na siyang kordero ng Pasko ng mga tunay na Kristiyano? Ang sagot po ni Mr. Fernandez, ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Kristiyano ay ang pamumuhay ng tapat at malinis. Nako, grabe na naman yan tapos yung ginawa nila, nagbasa pa ng talata, yung unang Korinto 5:8, kasi yung nakalagay, dapat ipagdiwang ang Pasko sa pamamagitan ng tinapay na walang pampalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Kaya sinabi nila, mga kababayan, na yung pagdiriwang ng Pasko daw ng mga Kristiyano ay ang pamumuhay ng tapat at malinis. Sa totoo lang, wala naman tayong tutol dun Wala po tayong tutol na para ipagdiwang si Kristo, mga kababayan, kailangan nating mamuhay ng tapat at malinis bilang Kristiyano. Pero, heto po ang tanong. Ano ba ang Pasko o Passover ng mga Katoliko? Tandaan po natin, yung tinutukoy kasi niyang kordero ng Pasko, di ba yung Passover lang, mga kapatid? Ano ba yung Pasko o Passover ng mga Katoliko? Christmas ba yan? Dito po sa Catechism of the Catholic Church, babasahin natin yung paragraph 1334. Yung sinasabi dito, the cup of blessing at the end of the Jewish Passover meal. Yan daw, yung cup of blessing at the end of the Jewish Passover meal, yan daw ang Eucharist. Ayon po dito, mga kababayan, Jesus Christ instituted this Eucharist. Ibig sabihin, ang Eucharist sa banal na misa, siya pong parte din ng Passover ng mga Katoliko. At tandaan po natin, araw-araw po may Eucharist tayong ginagawa sa Iglesia Katolika. Sa bawat simbahan, may banal na misa po. Pero ang tinutukoy sa unang Korinto 5:8 ay hindi naman Christmas na Pasko, kundi Passover na Pasko. Katunayan dito sa Expanded Bible, yung salin na ito, sinasabi na yung Pasko, yung feast ay
Passover feast, mga kababayan, hindi po Pasko na Christmas. Nako talagang palpak yung mga ministrong ito. Kaya itong sinasabi nila, nako, napakapalpak, misleading po yan, mga kababayan. Nilalabo pa nila yung kanilang statement Ito talagang dalawang ito, mga palpak. Kaya, nako, wala talagang mapapala sa dalawang ito. Di naman totoo yung sinasabi nila. Kaya, at least, alam na natin na yung kanilang sinasabi, kasinungalingan po yan. Kaya, wag po tayong magsisinungaling sa isa't isa, mga kababayan. Ayon po kay San Pablo, mga kapatid. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash naman ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Kabornok. At ito ang Factbusters. Maligayang Pasko, mga kapatid. Okay, thank you sa mga kanina minute ko talaga sa Brother Angel kasi hindi pala napapanood sa screen natin yung video kasi yung mukha ni Brother Angel yung nasa screen. Siguro nagsalita siya saglit. Kaya absent siya na po doon sa nagreklamo na walang video. Okay, so ito na po tayo. Sa mga gusto magtanong, mag-raise hand lang po kayo. Pero bago muna yan, basa muna ako dito ng mga comments na nila. Wala po naka-raise hand. Sabi dito ni Kidlat, walang Pasko pero tumatanggap ng 13-month pay. Tama nga naman, walang Pasko. Ba't na sila tumatanggap ng 13-month pay? Ha? Tumutulig sa pero tatanggap ng 13-month pay. Okay, dito naman tayo kay John Ort. May angkon na Judes Dan Maasin na apil man diay sa ilang pagsimba sa adlawng Domingo. Unya dili masabtan ning mga isde kisigig pangatake sa Katoliko sa pagsimba nato panahon sa Domingo. Double standard. Double standard pala to. Okay. Ang dami naman dito sabi naman dito ni John Ort, nasa live dan masing gabi na gasimba daw mga SDA panahon po Domingo. Ganon. Maganda kung talaga sinabi niya yon. RLG Designer, mga kapuntos, good evening. Alam ba ninyo na sa Iran ngayon ay 50,000 Muslims converted to Christianity? Uy, marami palang na-convert to Christianity. Okay, so ating dahil wala pa naman nag-raise hand, basa muna ako ng mga pending questions dito sa ating sa ating screen. Okay, sabi dito ni Pablo Deso Asido Jr., basahin mo ang Efeso 2:16 hanggang 20. Kung hiusahon ng Hudyo ang Gentile, anong klaseng utos ang ipasunod? Dapat galing sa mga apostol at propeta. Okay, so Brother Tata Rosal, ano masabi mo doon, Brother Tata? Sabi niya kapag pinagkaisa daw ang Hudyo at Hintil, dapat ang mga utos na tatanggapin galing lamang sa mga apostol at propeta. Tama ba yung Brother Tata? Tata? Mukha yatang hindi available si Brother Tata. Okay. Hindi yata available. Brother John Ray? Brother John Ray? Ay, wala rin. Okay. Brother Romel? Ay, wala rin. Brother Wendell? Ay, wala rin. Okay, Brother Angel? Ayun. Nandiyan yata naka-assign si Bro Wendell. Nandiyan. Ikaw na Brother Angel kasi walang nag-response sa mga tinawag. Ikaw na lang sumagot nun.
Okay. Yes, no, both, no, kasi depende yan sa ano, no. Tandaan po natin kahit yung mga propeta yung lalo na kay Moises during that time, tandaan po natin na yung mga utos ng Diyos noon ay may mga iba't ibang klase, may ceremonial law, may dietary law, may tinatawag na moral laws, no? So, yung iba doon tinanggal na. Pero yung moral laws, mga kapatid, nagtuloy-tuloy yun, katulad ng mga Ten Commandments, no? So, ngayon, mga apostol na, yes, kasama po yun. Hindi lahat ng nasa tutuparin yung mga nasa Old Testament. May mga moral laws na dapat pa rin stay. Siyempre, yung huwag kang papatay, no? Huwag kang mangangalunya. Kasama pa rin yun, magpakabanal, kasama yon. So, yes, some of the law of the prophets during that time, kasama po yon, but hindi lahat. No? And then of course, ang pinakahuling ngayon yung mga turo ng ating Panginoon Jesucristo na ipinasa sa mga apostol at ngayon na ito ay para sa mga Kristiyano. Kasama yung mga tinuro ng mga propeta na, no? Pero hindi po lahat kasama doon. Yung mga at least yung mga moral laws, kapatid. Yun po yung punto por punto sagot, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, basahin ko na lang yung sinasabi doon sa ginabi niyang Efeso 2:16 hanggang 20. Kung tama ba daw na ayon sa talata, ang kukunin lamang na kautusan na kailangan ipasunod ay galing lamang sa mga apostol at propeta. Mukha yatang sa pagkaunawa ko sa ganitong statement ni Pablo Asido, mukha yatang pinapalitaw niya na huwag tumanggap ng utos galing sa Romano Katoliko. Okay. Yung mga latest yung mga huling mga yung mga turo ng simbahan na mga bago ngayon. Tingnan natin kung yan ba talaga ang sentido ng naturang talata. Sabi ganito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Dito, huli na. Meron palang alitan na nangyayari na winakasan ni Kristo ang kanilang alitan nung si Kristo ay namatay sa krus. Ano kaya ang reason bakit nagkakaroon ng alitan? Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama. At tayong lahat na. Kasama na ang mga Hudyo at mga hintil nakakalapit na sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. So, naging kabilang na ang mga hintil sa kanyang sangbahayan na dati mga Hudyo lang. Ngayon, naging kabilang ng mga hintil na siyang kausap ni Apostol Pablo sa Efeso. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa madaling salita, yung sinabi ni Pablo Deso Asido Jr. na isang Seventh-day Adventist member ay isa na namang kabulukan. Bakit? Wala namang sinasabi dito na ang kautusan lang na kailangang ipasunod ay galing sa mga apostol at mga propeta. Ang tawag dyan, private interpretation. So dito natin nakikita na yung mga SDA, gaya sinabi ko po sa inyo, baka merong SDA na aalma dito, mag-comment lang kayo, no, para kayo papasukin ko. Ibig sabihin ang mga nabautismohan lahat sa Seventh-day Adventist, bunga yan ng kanilang kalituhan dahil pinaglilito ng mga SDA ang konteksto ng Biblia.
Wala namang sinasabi sa Efeso 2:16 hanggang 20 na ang kautusan lang na kailangan ipasunod galing sa propeta at mga apostol. No? Walang nakalagay ganon. na alone o only. Walang ganon. Katunayan, eto, ang tinutukoy dyan na winasak, yung kautusan na nagiging dahilan ng kanilang alitan. Ano ba yung ating ang yata sa 14 nga, tingnan sa 14 ha. Sabi ganito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niyang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan. So dahil sa kanyang kamatayan pala, meron siyang giniba na pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Sabihin sa Apostol Pablo, sa salita, isang Hudyo, kausap niya mga taga-Epeso, mga Hintil, meron palang pader ng alitan na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. At yun ang winakasan ng kamatayan ni Kristo. Anong pader yun? Tuloy, pinawalang bisa niya ang kautusan. Agoy, sabi ni Kaburnok, busted yan! Bakit busted? Kautusan pala ang tinutukoy. So anumang kautusan na nagiging reason na may alitan sa Hudyo at sa mga Hintil, winakasan. Ano ang mga kautosang yan? Yan yung kautosan na kapag ang Hintil kumain ng baboy, ang sama makatingin ng mga Hudyo. Oh. Yan yung kautosan na kapag ang mga Hintil hindi nangilin ng Sabat, nagagalit ang mga Hudyo. So, madaling salita, kautusan pala ang giniba. Oh. Tapos sasabihin, ang kautusan na kailangan lang ipasunod galing sa mga apostol at mga propeta. Giniba nga eh. Giniba. No, giniba. Dahil giniba, para saan yun? Kasama mga utos at mga lituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalika siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Kailan magkakaroon ng kapayapaan? Kung ang mga Hintil, ang mga Hudyo, ang samang makatingin sa mga Hintil na kumakain ng lechon. Ha? Walang kapayapaan doon. Walang kapayapaan kapag ang Hudyo masamang makatingin sa mga Hintil na kumakain ng pusit. Yan yan makikita ninyo. Itong mga SDA talaga, naku, masasabi ko talaga dito, bunga to sa kanila ng bunga to ng kanilang mga pagliligaw. Huling-huli, kung sa libag ba, nasa lakab mo na. Huling-huli talaga. So ating tinangan kung meron na bang naka-raise hand. Meron na. Si Alan Mendola. Alan Mendola, good evening sa iyo. Magandang gabi, bro. Hello, good At sa evening sa lahat iyo, Brother ng Alan. nanonood ngayon. Good evening sa lahat ng nanonood ngayon at nakikinig. No? Isa lang ang tanong ko, bro. Tungkol dito kay Bishop Joseph Lagumbay. CUC, ano bang ibig sabihin ng CUC? O talagang priest siya ng bishop siya ng Katoliko? Ating ibigay kay Brother Angel ang pagsagot, Brother Angel. CUC? Yes, bro. Kasi parang pagbukas ko lang ngayon sa Facebook, siya ang unang lumabas eh. Parang nagsabi niya, bishop pa nga siya eh, ang tinawag. At ano pa siya, yung mga pare na sutana, ano ba yun, at nakakuan pa siya. Pero ang tinutukoy niya, inaalaw na daw ng Pope natin ang same-sex couple.
Oh. Okay. Ayan na naman tayo yung kagabihan, no? Pinaliwanag na po natin kagabihan, no? I see. And yes, pinaliwanag po natin 'yan. Okay, 'yan po yung tinatawag na blessings lang, no? Binigay na natin kahapon 'yan. May tawag ang ano diyan, may tawag ang simbahan diyan. Pinaliwanag na ni Socrates, ng bishop ng Lingayen kahapon. As simple as blessings lang po 'yan, hindi sa yung pagpayag ng same-sex marriage. At kagabi, nagbigay ng ano si Bro Champ, yung paliwanag at tinagalog ko nga kagabi yon, no? It's just a church blessings. Ano ba yung pagdating sa church blessings? Pag sinabi mong church blessings, ito po yung ang tawag po blessings of mercy, no? Sabi rito, ito na tinitingnan ko, Archdiocese of Lingayen, Dagupan, blessings of mercy daw yung ginawa ni Pope. Ano ibig sabihin nun? Ibinibless niya, ang sabi rito, no? Ulitin lang po natin. The Vatican released a document titled Fiducia Supplicans. Ano yon? Approved by Pope Francis, that allowed Catholic priest, to bless Catholic couples in irregular situation. Ano yung irregular situation? Yung hindi tugma dun sa practicing Catholic na namumuhay sa kasalanan. Ano yon? Cohabitating relationship. Ano yon? Yung mga sex outside marriage. Mayroon dito mga civil marriage, pinababasbas na rin, divorce, remarried union, polygamous na maraming kasal, same-sex unions, no? So, ano ba ibig sabihin yan? Ito, pinaliwanag uli kahapon to, no? Tinagalog po natin. What does exactly this means? Ayun. So, ang sinasabi rito is, to answer this question, sabi rito, ang Catholic blessings dito, no? Ang Catholic blessings ask God ito to do one or thing. First, ano yung Catholic blessings? Dalawa ibig sabihin yan, bro, no? Hindi yung ibig sabihin na allowed na yan at hindi na yan kasalanan, walang ganon. This is a blessing, sabi rito, we ask God to dispel the evil. Ito nga, may exorcism yan. We ask God to dispel the evil that may be in that person or a thing. This is what happened when a priest blesses a car. Di ba bine-bless yung car para mawala yung bad spirit? Or a deacon blesses a newly purchased rice field. Yung mga ano ba yung rice field sa Tagalog? Yung anihan kung saan nag-aano ng mga binhi ng palay. This is a blessings of exorcism. So in other words, bine-bless, ang tawag dyan is blessings of mercy. Bine-bless yung mga tao, hindi dahil dun sa, oy, okay na yung kasalanan nyo. Hindi po ganun. Okay? Pinaliwanag dito is a blessings of exorcism para yung kasalanan dulot ng yung kasalanan dulot ng mga evil spirit matanggal. That's number one reason para mas maliwanag po, no, sa mga nakikinig. Second, we ask God to make a person, a thing, a holy. Ang pangalawang rason bakit binibigyan ng blessings of mercy ng church yung mga makasalanan is to make things holy. This is a blessings of sanctification. This happens when a bishop blesses the altar of a new church or priest blesses a newly married couple during their wedding rite. For centuries, Catholic blessings often combine the two. An object was first exorcised before it was sanctified. So in other words, sa Tagalog, noong pa pala, ginagawa yung dalawang blessings na yan, kapatid. Hindi yung bine-bless nila dahil yan ay okay, tanggap yan ng church. No, kailanman ang Pope hindi siya pwedeng lumabag sa tinatawag natin deposit of faith. Anong deposit of faith? Pag tinuro ng ating Panginoon Jesucristo na binigay sa mga apostol, hindi nga pwedeng baliin yon, katulad na same-sex marriage. Bawal po yon. Lahat ng nakasulat sa Biblia, hindi nga pwedeng baliin. Ano yon?
blessings of mercy lang po. Noong pa man ginagawa yan, blessings of exorcism, kaya nga 'di ba bine-bless yung bahay para matanggal yung matanggal yung mga bad spirit. That's the reason po, paliwanag ni Bishop Sok ng Lingayen. So, yun po yung nagkakaproblema sa mga tao ngayon. Pag medyo kulang ka sa kaalaman, agad-agad huhusgan mo ay katulad ng mga kumakalaban ngayon sa Pope, lalo na mga ibang sekta, pinagpipiestahan yan. Blessings yun, hindi accepting. Okay? So, blessings lang po yun, hindi accepting their sin. Ulitin natin. Blessings lang yon, hindi siya ina-accept yung kasalanan nila. Kagaya ng ating Panginoon Jesucristo, kung naalala nyo, hindi niya kinokondem yung mga makasalanan, bagkus nakipamuhay siya sa mga makasalanan. Bakit? Ang ating Panginoon Jesucristo, yun ang yan ang parang mentalidad ni Pope Francis ngayon eh. Nakipamuhay siya sa mga makasalanan. Bakit? Hindi para hatulan sila, hindi para husgahan, kundi para iligtas. Nag-gets niyo po? Okay. Nagets ko na po. Yung, Yes, that's the reason. Yung narinig nating same-sex marriage, bakit binasbasan? Not accepting their sin. Akala nila tinatanggap yung kasalanan, pwede na. No. Blessings of exorcism para matanggal yung mga bad spirit na nakapaano sa kanila, and at the same time to make them holy. So from there on, kung maalala nyo ating Panginoon sa Kristo, pagkatapos siya nakisalamuha, later on nangaral na siya kasi nakuha na yung loob nila. Nagets mo? Okay. Nagets ko na po. Salamat. Yun po yung paliwanag. Buti nga, salam kay Champ. Binigyan niya kami ng paliwanag ni Sok ngayon, ni Bishop Sok. Ngayon naintindihan namin. Ayan na, ang dami nagtatanong dito sa comment section tungkol dyan, no? Mga kapatid, lahat na nagtatanong ngayon, ito may mga magaan daw ng reaction. Yung po yun, buti salamat kay Bro Champ, binigyan kami ng pagpapaliwanag, kagaya ni Bishop, na noong pa pala yan, Catholic tradition na yan. Binibless yung mga masasama just because it's not because it's not because accepting their sin. We need to hate the sin, but not the sinner. Okay? Okay po. Okay. Hindi natin pwedeng, tandaan po natin, we hate the sin, God hate the sin, Pope hate the sin, but we need to love the sinner. Yun po yung kapatid. Okay, sige po. Salamat bro, Angel. Ang pangalawang kong tanong bro, Yes, bro. yung bang canon law bro, ano ba yun? Sino ba ang pwede ba, sinong-sino ba ang pwedeng mag-schooling sa canon law? Pwede ba ang lay people? Hindi. Canon, may tinatawag na tayong mga canon lawyer, no? Talagang may specific na school. Pero, yung mga batas po ng Code of Canon Law, naka-expose na yan sa public para sa kaalaman na ng mga tao ngayon. Kaya nga nalalaman na namin yan, it's not because we're a canon lawyer. It's because tayo pong lahat ng bininyagan, we have the right to know the law of the policy. Yes. The Code of Canon Law, baka nagtataka yung mga tao, bakit nyo nalalaman yan? Kayo ba'y mga canon lawyer? No. But tandaan po natin, we are baptized Catholic, at tandaan natin, pagka-confirm natin, pagka-compile natin, pag nasa age of reason na tayo, lahat po tayo, kailangan natin malaman ang batas ng Code of Canon Law, kapatid. Hindi lang canon lawyer, kapatid. Pero ang ano ko bro, yung tanong ko, sino pwede bang meron bang tao na
lay people na pwedeng mag-school ng canon law? Oh yes, schooling yan sa parang wala pinagkaiba sa exorcism yan, bro. Talagang pag-aaralan yan, magkakaroon ka talaga ng schooling o subject diyan. Even theologians, no? May mga theology study na bago ka maging theologians, kailangan may mga degree diyan. So, yes, may schooling po sa bago ka maging canon lawyer. Parang walang pinagkaiba sa mga lawyer natin dito sa yung tinatawag nating court lawyer. Of course, Ah. meron po kapatid. Ganun ba? So, pwede ba ang maging student sa canon law, pwede bang babae o pwedeng lalaki? Ano ba? Well, i-check natin po 'yan, no? But as far as I know, may binasa ako dun, canon lawyer, babae. So, I think about canon lawyer, parang ano lang din yan, no? Parang mga lay minister din, may lay minister din na babae. Ang hindi lang talaga pwede sa babae ay yung ordained priest. But I yung see. mga pagdating doon sa below that, mga lay ministers, mga extraordinary ministry of the Holy Communion, Eucharist, at itong mga canon lawyers, as far as I know, pwede po yung mga mga babae din, kapatid. Pero I see. can check more on that. Pero as far as I know, pwede po. I see. Sige. Sige po, yun lang pong tanong ko. Maraming salamat sa lahat ng mga safety at saka yung kay Father Darwin at saka lahat sa inyong mga co-host. Salamat po. Salamat po sa Diyos.